At bayan, para bigyan tayo ng karagdagang update sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu at pati na rin sa lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. May live report si Gab Villegas. Rise and shine, Gab. Rise and shine, Audrey. Patuloy nang inaalam ng Office of Civil Defense ang naging lawak ng pinsala nitong pagtama ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu kagabi. Bagamat wala pang nailalabas na opisyal na ulat ang OCD, ay posibleng umabot na sa 16 ang bilang ng mga namatay dahil sa lindol. Naramdaman rin ang lindol hindi lamang sa Cebu, kundi pati rin sa iba pang mga lugar sa bansa. Presidente ng Gibitngil Island sa bayan ng Medellin sa Cebu nananatili ngayon sa covered court matapos tumama ang malakas na lindol. Naglabasan naman ang mga empleyado ng isang BPO company mula sa matatas na gusali Doriao sa Iloilo City dahil sa malakas na lindol. Inilikas rin ang mga pasyente at kanilang mga bantay sa Masbate Provincial Hospital matapos maramdaman ang malakas na lindol. Ang uploader naman na ito nakunan ang gumuhong bahagi ng isang hotel sa Cebu City dahil rin sa lindol. Kita rin sa kuha ng CCTV ang lakas na lindol sa Sawang Calero sa Cebu City. Ang mga residenteng nasa labas ng kanilang bahay nakaramdam ng kaba at takot dahil sa pangyayari. Audrey, sa mga oras na ito ay rush hour na, no? At nakikita natin dito sa aking likuran na mabigat na itong daloy ng mga sasakyan sa magkabilang panig ng Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. At dahil rush hour ngayon ay nagpapaalala rin ng MMDA sa mga motorista na umiiral ngayon ang number coding scheme kung saan bawal pong bumiyahe ang mga sasakyan na nagtatapos sa 5 and 6. Mula yan kanina pang alas 7 ng umaga at magtatagal yan hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik yung number coding scheme na yan mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. At yan muna ang update mula rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Balik si Audrey. Maraming salamat, Gab Villegas.